sa ating lahat. Hindi ko po kayang anuhin yung level ni Pastor Renel yung energy niya eh. Masyadong mataas. But ayun nga po, katulad po sabi ni Pastor Renel na tayo ay nagpapasalamat dahil tayo po ay in-equip ng ating Panginoon, tayo ay prepare sa mas bigger commitment na ating pupuntahan for our next level up, kumbaga level up ng ating pagsisilbi sa ating Panginoon. Amen. And bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin muli sa ating Panginoon. Hallelujah, Father, maraming salamat po, Lord God, for this day, Lord God, na muli po at binigay niyo sa amin, Lord God. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng binigay niyo sa amin, Lord God, sa lahat ng binigay niyo sa aming buhay, Lord God, sa pagiging prayer niyo sa amin, Lord God, sa aming mga bigger mission, Lord God, na ibibigay niyo sa amin, Lord God. Panginoon, huwag niyo kaming hayaan, Lord God, na sumuko, huwag niyo kaming iiwan, Lord God. I know, Lord God, that you never forsake us or leave us, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. And I know, and we thankful po, Lord God, na kami ay binuo niyo, Lord God, para sa bigger mission namin, Lord God. Muli po, Lord God, wala kaming, katulad po ng sinasabi namin lagi, Lord God, na wala po kaming kakayahan na magturo, wala po kaming kakayahan, Lord God. Pero sa inyo lamang kami, Lord God, nagtitiwala sa inyo lamang kami, Lord God, nag-rely, Lord God, ng aming knowledge and wisdom, Lord God. And I know, Lord God, na pag kayo ang tinaas namin sa aming buhay, lahat po, Lord God, ng mga makakapakinig ay mabibless po, Lord God. Amen. Lord, muli po, Lord God, thank you, Lord God, for this opportunity, Lord God, na you given to us, Lord God, dito sa church na ito, Lord God, for preparing us, Lord. Lord, we thankful, Lord God, we are grateful, Lord God, na nandito po kami. But Lord, I know na may mas maganda pa po kaming mga mas malawak pa po, Lord God, ang aming gagampanan, Lord God, sa susunod naming mga buhay, Lord God, sa aming susunod na kabanata ng aming mission, Lord God. And muli po, Lord God, humingi kami, Lord God, ng knowledge and wisdom para ang iyong banal na salita, Lord God, ay mapakinggan namin, may sa isip at puso namin, Lord God. I know, Lord God, wala akong kakayahan, kaya lamang po, Lord God, ang manguna, Lord God, sa araw na ito, Lord God. Ang iyong message, Lord God, ay tumimo sa kanilang mga puso, Lord God. Ito po ang aking panalangin, in Jesus' mighty name, Amen. Amen. So, ito po ang ating ang ating pong topic ngayon ay dito po sa pinamagatan ko pong What brought you to Jesus? What brought us to Jesus po? So bago po ko umpisahan yung aking message o yung message po ng ating Panginoon ay nais ko lang po sabihin or ikwento sa inyo yung mga miracles na ginawa po ng ating Panginoon. Una po, yung ginawa po ng ating Panginoon, na yung ginawa niyang yung una niyang ginawa miracles is yung water turns to wine, di po ba? Nung in-invite po si Jesus Christ na umattend sa kasal. At yun nga po na inutusan po ng kanyang ina na si Mary na gawing wine yung tubig po para isilbi sa celebration ng wedding celebration po. And then the next miracle na ginawa po ng ating Panginoon is nung naglalakbay po ang ating Panginoon papunta sa isang lugar, and then may nakita po siya or may nakasalubong po siyang isang Roman soldier na humihingi ng tulong sa ating Panginoon para gamutin ang kanyang pinakamamahal na anak. And then yun nga po na pinagaling po ng ating Panginoon ang kanyang anak na sabi na
hindi mamamatay ng iyong anak, bumalik ka. And pagdating niya sa kanyang anak, doon po talagang dahil po sa kanyang pananampalataya, kaya po gumaling ang kanyang anak. Yun po yung point doon. And then the third one po is Jesus healed the crippled on the Sabbath day. Mababasa po natin itong story na ito sa John chapter 5, na yung itong paralyzed na matagal nang nandito sa yung parang meron po silang ano dito every ano po yun, basta po merong every yung the day na yun, may certain day po na yun na pag pupunta po sila sa isang pool or ano po tawag doon? Pool of Bethesda, na pag makakauna ka daw doon is gagaling ka. So which is unfortunately itong mama na ito is hindi siya makauna kasi nga paralyzed siya, hindi siya makagalaw. So lagi siyang nahuhuli. But it turns out na pinagaling po siya ng ating Panginoon. And dito po sa fourth na miracles po na ginawa po ng ating Panginoon, which is dito po yung topic po natin, which is Jesus feeds the 5,000 people or 5,000 men, including not included the children and women on dito po sa verse na ito. So regarding about dito po sa ating mapapag-aralan ngayong araw na ito is mababasa po natin ito sa John chapter 6 verse 1 to 71. Hindi ko na po babasahin ito kasi sobrang haba nito. Baka po maliit po tayo sa signing contract natin po sa kabila. Kaya isa-summarize ko na lang po ng konti. Pwede, next natin. So dito po makikita natin dito sa map. Dito po sa map na ito, which is yung may circle na dyan. Dito po ginawa yung fourth miracle po ng ating Panginoon, which is dito sa lugar ng Bethsaida. Dito po pumunta lahat, or nung nandun po ang mga disciples at ang ating Panginoon sa isang mataas na lugar, nagulat po sila dahil ang daming pumunta or umattend sa lugar na yon para I don't know kung ano yung may intention nila, kung either gusto lang makakita ng miracles, gusto makaano ng healing, kung ano man po yung mga personal intention nila, is madaming pumunta po dito, nag-gather around. And then ang nangyari po dito is sinabi ni yung isang apostles, which is si I believe Philip, na wala daw, kulang daw yung wala silang pagkain, wala silang maipoprovide na pagkain sa napakadaming tao na umattend. And then si Jesus po is parang trinay na i-ask, or si Jesus is parang inas si Philip kung anong dapat gawin. Parang trinay niya lang kung paano yung faith ni Philip. But at the end, alam din ng ating Panginoon na meron siyang solution, which is yun nga po, meron silang nakita na 5 loaves of bread and then 2 fish. So yun po, ginather po nila yon, nag-pray ang ating Panginoon at nag-multiply po, pinakain po lahat sa mga libo-libong tao na umattend. And yun po, parang naging ang nangyari po doon is parang naging iba na yung motive ng mga tao na gusto nilang sambahin ang ating Panginoon, hindi dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa mga pinoprovide niya, dahil sa mga miracles na nakukuha nila. And then dito na po tumakas po ang ating Panginoon
tumakas po ang ating Panginoon, and then inutusan ng kanyang 12 apostles to meet up dito po sa lugar ng Capernaum, or tama po ba, Capernaum? And then dito po, nagbiyahe po ang ating mga 12 apostles. Nagbiyahe po sila by boat, at hindi po kasama ang ating Panginoon doon. And then ang nangyari po, I think this place po is parang yung weather is masama, hindi siya ganun ka-calm yung dagat na laging madaming mga storm na nangyari doon. Kaya natakot yung mga apostles, natakot sila. And then all of a sudden, nakita nila ang ating Panginoon dun sa kalagitnaan. Takot sila, nakikita nila ang ating Panginoon sa kalagitnaan. Tapos, and then, I think kung anong nangyari po doon is naging calm yung dagat. And then all of a sudden, nakarating na po sila sa kanilang pararoonan, which is Capernaum. And then, konting lang po dito sabi dito sa ang ibig daw sabihin po ng Capernaum daw is village of comfort. Ito daw po yung and then dito rin po ginanap sa place na ito, sa synagogue. Ang meaning din daw ng synagogue is dito sa is together, or a place of assembly. So maano po natin dito na talagang maano po natin dito na talagang yung meron po talagang meaning lahat ng mga pangalan dito. Meron talagang meaning, and meron po talagang talagang purpose yung mga pangalan. And ang ganda po talagang lahat ay talagang in-orchestra ng ating Panginoon na yung mga bagay-bagay na yan para magtugma-tugma. Hindi siya nagko-conflict sa mga tinuturo ng ating Panginoon. And then, next slide, ate. So dito po, yung short summary po ng ating, yun po yung summary ng ating verse na yon, or yung chapter na yon, na sabi ko nga, pag binasa ulit natin yon is abutin tayo ng siyam-siyam. Kaya dito na lang po tayo mag-focus po dito sa chapter 26, John 6, chapter 26 to 27. Basahin po natin. Jesus answered them and said, "Most assuredly I say to you, you seek me not because you saw the sign, but because you ate of the loaves and were filled. Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which is the Son of Man will give you, because God the Father has set His seal on Him." So, ito po yung title po natin na What Brought You to Jesus? Makikita po natin dito na sa story na ito, ang dami po, di ba? Yung makikita po natin dito na yung mga believers o yung mga nagpunta, yung mga attendees na nagpunta sa 5,000 na yon, sa 5,000 na yon na pumunta sa ating Panginoon. Makikita po natin doon, or ma-realize natin doon na hindi lahat ng lumalapit sa ating Panginoon is a true believer. Hindi lahat ng lumalapit sa ating Panginoon is talagang tunay na naglilingkod sa ating Panginoon. Next slide. Makikita po natin dito na ang pakay lang nila is just to fill up their bellies. Yung nakikita lang nila is yung nakikita na lang nila sa ating Panginoon is just to provide them their daily needs. They don't see the sign. They don't see the sign na God can give more than that. Jesus can give more than that. Di po ba? Ang tinuturo po ng ating Panginoon dito is eternal life. But the people saw
different way, di po ba? Na hindi eternal life, kundi physical life lang yung nakikita nila. And dito po sa dito rin po makita po natin na dito po na may mga problems kung i-apply po natin ngayon sa ating buhay. Yung iba lumalapit lang sa ating Panginoon dahil sa problema, dahil tayo ay may sakit, dahil may gusto tayong bilhin na sasakyan, mga luxury, di ba? May mga luxury sa ating buhay, yung ating trabaho, yung ating dreams, kung ano man yung ating pangarap sa ating buhay. Ito ay, hindi naman masama na tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Hindi, lahat tayo lumalapit sa ating Panginoon. But hindi yun yung reason para tayo ay lumapit lang sa ating Panginoon. Yun po yung point doon na wag lang tayo lumapit sa Kanya dahil we need Him. Di po ba? Na actually, God doesn't need us. We need more Jesus than He need us. Na mas kailangan natin ang ating Panginoon kasi tayo kailangan ng ating Panginoon. So yung pinapoint ko lang po dito, yung main message lang po dito is talagang wag po natin gamitin ang mga ito. Wag natin gamitin lahat ng mga yan para yun lang yung reason natin para lumapit sa ating Panginoon. Sabi po dito, you are not following me because you are not convinced who I am. You're not seeking me because you saw the sign and know that I am the Messiah, the promised one, the Savior of the world. But you following me because of the bread I can give you. Mapapansin po natin na pag may mga piyesta, dati napapansin ko nung bata pa ako, pag may piyesta sa church, di ba? Sa church, may piyesta dito. Di ba, ang dami-daming tao, mas madami yung attendance, mas madami yung attendance nyo. But then, ano yung purpose nila na pumunta doon? What is the really reason why na andun yung mga tao na yun? Hindi kikain lang, Mickey Sharon lang, di ba? Yun lang yung hindi genuine yung nila hindi genuine yung follow nila sa ating Panginoon. Nandun lang sila dahil they need something. Nandun lang sila, nag-i-attend lang sila para siguro ma-provide lang, magbigay lang yung kanilang pangangailangan that day. Nakikain lang. Para mabusog lang. Hindi birthday, kumbaga. And dito naman po sa next message po, which is another one po is sorry, pabalik po lang isa. Sige po, sorry, next. And dito nga po kanina na then they said to him, Lord, give us this bread always. And Jesus said to them, ito po yung point, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Sumugot sila, Ginoo, bigyan niyo po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom kailanman. At ang mga sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko sa inyo, nakita ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Yun po yung yung nabulag po sila sa, yun nga po yung sabi ko nila, nabulag po yung ating mga kapatiran. Nabulag po sila o hindi nila nakita yung true sign na binibigay ng ating Panginoon. Hindi nila nakita ng ating Panginoon ang talagang
true provider ng ating kaligtasan, yung eternal life. Siya yung nagbibigay ng eternal life eh. Ang hinahanap lang natin kasi physical life, hindi eternal life. Kaya dun po na-miss out nila yung sign. Na-miss out nila. And next slide po. Another one po, what brought you to Jesus? Ang iba po, ito naman, iba, blessed sila. Ito naman yung mga taong maganda yung kanilang pangatawan, maganda yung kanilang trabaho, successful sila in life. Lahat ng mga panalangin nila is answered prayers. Dito naman po, sa scenario na ito is naniniwala lang sila sa ating Panginoon dahil binibless sila. Naniniwala lang sila sa ating Panginoon dahil blessed sila. What if nangyari na sinubok sila ng ating Panginoon? Ano kaya ang mangyayari sa kanila? I bet na i-curse nila ang ating Panginoon. I bet na hindi na sila mananampalataya dahil hindi na nila nakukuha hindi na beneficiary ang ating Panginoon sa kanila. Hindi na sila nakapag-benefits sa ating Panginoon. Kaya yun po yung dalawang message po na parang yun po yung binigay ng ating Panginoon na it's a short message po, but yung main point po dito is kung may problema po tayo, kung nasa taas man tayo, kung nasa pinakataas po tayo ng buhay or sa pinakababa po tayo ng buhay, huwag po tayo makalimot sa ating Panginoon. Huwag po tayo makalimot sa ating source of life na talagang siyang nagbibigay sa atin, yung nagbibigay ng true eternal life sa atin. At alam ko po na wala po sa atin dito yon. Amen. And sabi po dito sa Matthew 6 chapter 19 to 21, do not lay up for yourself treasures on earth where moth and rust destroys and where the thieves break and steal, but lay up for yourself treasures in heaven where neither moth nor rust destroy and where thieves parang nadoble po, sorry. For where your treasure is, there your heart will be also. Dito po yung sabi sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Na wag daw po tayo mag-store ng kayamanan dito. Wag daw po tayo hindi po yun yung prioritize natin. Kumbaga na what I'm trying to say po is unahin po natin ang kingdom po ng ating Panginoon. Unahin po natin ang binibigay na mission sa atin ng Panginoon. And all these things will be added unto us. Yun lang naman po yung hinihingi ng ating Panginoon eh. Hindi po madamot ang ating Panginoon. I-bless po tayo ng ating Panginoon. But unahin lang po natin, i-prioritize lang po natin ang ating Panginoon. Not the other way around. I-prioritize natin yung dreams natin and then we go to God. Hindi po. Sinasabi nila po na unahin natin and then God will do the rest. And dito po dito naman po sa susunod na slide, sabi po dito, most assuredly I say to you, he who believes in me has everlasting life. I am the bread of life. Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Sabi po dito sa John 6:47-48. Ito po yung na-miss out po ng mga tao dun sa yung mga umaten po. Ito po yung na-miss out nila. Na ang ating Panginoon ang tunay na tinapay sa atin.
Ano pong nangyari sa ating Panginoon, di po ba? Namatay po ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. He shed His blood po para tayo ay magkaroon ng eternal life. Yun po, inalay niya yung katawan niya. Yun po yung bread. Yun po yung bread na sinasabi dito. Siya ang tinapay. Siya yung pagkain natin para tayo ay magkaroon ng habang buhay. Na pag hindi po natin in-accept ang ating Panginoon, and if we don't believe in Him, para lang din po tayong tinapay na mabubulok dito. But if we accept Him as our Lord and Savior, and it says there, He who believes in me has everlasting life. I am the bread of life. Yun po yung nami-miss po na, yun po yung na-miss out po nila. At sana po tayo hindi po natin na-miss out yung message po na sinasabi ng ating Panginoon. And in my conclusion po, dito sa John 6:66 to 69, from the time of many of His disciples went back and walked with Him no more. Then Jesus said to the 12, do you also want to go away? But Simon Peter answered, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Also we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God. Lahat po ng pumunta, or most of them po na pumunta, ano po nangyari sa kanila? Tumalikod po nung sinabi po ng ating Panginoon na siya, I am the bread of life. Yun po yung na-miss out nila. Unti-unti po sila, sabi po dito, di ba? Unti-unti silang nag-walk out. Unti-unti po silang nag-walk out. So either, kung i-apply po natin sa sarili natin, kung hindi na tayo nakaka-benefit sa ating Panginoon, kung hindi na natin nakukuha yung gusto natin, are we going to walk out also? Just like what happened to yung mga ibang disipulo na sumama sa Kanya? Or are we going to follow Him no matter what? Magkakaroon po tayo ng storm, di ba? Magkakaroon tayo ng ganyan, lahat ng pagsubok na yan. Pero wag po nating hayaan na yung storm na yon ay magiging shipwreck, di ba? Kundi invite natin ang ating Panginoon para samahan tayo sa storm na yon. At yung storm na yon ang magpapatibay sa atin. Yung storm na yon ang magpapatibay sa ating spiritual life. At yung storm na yon ang magbibigay sa ating lakas, as long as na God is with us always. I think yung for some reason po talaga inamin ko to na talagang nahihirapan ako maggawa ng mga ganitong topic, but I think this especially dito sa week na ito, talagang walang pumapasok sa I think last week na meron akong idea, and then nawawala na naman, and then andito na naman yung yung message na gusto mong but talagang I think talagang ginawa po talaga, meron talagang reason ang ating Panginoon na katulad nga po nangyari sa church na ito, di ba? Ano pong ginawa sa church? From Carson, gumawa ng binigyan ng vision ng ating pastor para mapahalago tayo. Pinatibay tayo from Carson to LA. Di ba yung sinasabi niyo po na talagang God works in a miracle way, di ba? Na talagang lahat ng ito may purpose. Amen. Na tayo ngayon na nandito na sa LA, tayo ngayon na tunay na nananampalataya, umalis tayo sa kabila para talagang pinunta tayo dito ng ating Panginoon. Talagang yung nakita ng ating Panginoon na
talagang tayo ay willing na mag-commit sa Kanya. Tayo ay willing na magpursige, na tayo ay yung vision niya, yung plan niya sa atin is malaki. Ngayon, binigyan tayo ng mas malaking commitment, mas malaking bigger na assignment. Mas malaki na yung pupuntahan natin. The question is, are we going to walk away or are we going to believe in Him and follow Him still? So yun lang po yung message na binigay po ng ating Panginoon. It's very short po, but hopefully may natutunan po tayo. Amen. Tayo po ay manalangin muna sa ating Panginoon. Hallelujah, Father, maraming salamat po, Lord God, sa message niyo po na binigay niyo sa amin, Lord God. Lord, kami po, Lord God, ay nagpapasalamat, Lord God, sa lahat ng mga binigay niyo sa amin, Lord God. Sa lahat po, Lord God, na nangyari sa aming mga buhay, Lord God. Lahat ng mga pagsubok, Lord God, na binigay niyo sa amin. Ito lamang po ay pagsubok, ito lamang po ay trials, Lord God. Ito lamang po ay nagbibigay sa amin para kami ay lumakas, Lord God. Dahil sa haharapin namin, Lord God, na mas matindi pa, Lord God. I know, Lord God, sabi niyo nga po, Lord God, that you never forsake us or you never leave us or forsake us, Lord God. I know that you will be with us always. And Lord, help us, Lord God, na hindi kami mag-walk away sa inyo, Lord God. Help us, Lord, na kami ay patuloy na magsilbi sa inyo, Lord God. Patuloy po kami, Lord God, na pagsisilbihan ka. Patuloy po, Lord God, na ipakita nyo sa amin, Lord God, kung gaano kayo ka-powerful, Lord God, sa aming buhay. No matter what, Lord God, na mangyari sa amin, mga trials, mga pagsubok sa amin, Lord God, kung ano man po yung mga ibabato ng kaaway sa amin, Lord God, I know na hindi nyo kami papabayaan. And I know, Lord God, na talagang may purpose kayo, na talagang binigay nyo na sa amin, Lord God, ang bagong tahanan namin, Lord God. Maraming salamat po. We already claim it, Lord God, na ito ay aming iingatan, Lord God, ang aming new mission na binigay nyo sa amin, Lord. Alam ko po, Lord God, na nakikita nyo sa amin na kayang-kaya na namin, Lord God, na humawak ng bigger church, Lord God. Ng mas malaki pa assignment na gagawin namin, Lord. I know, Lord God, na ginawa nyo kami, na in-equip nyo po kami, Lord God, dito sa lugar na ito para sa susunod na kabanata ng mission namin ay mas malakas pa kami. But Lord, huwag niyong hayaan, Lord God, na lumaki ang aming ulo, Lord God. Kundi, Lord God, lahat ng mga ito ay nanggagaling sa inyo. Help us to realize, Lord, na lahat ng mga yan nangyayari dito, Lord God, not because of us, but because of you, O Lord. I know, Lord God, na nakikita niyo ang aming mga puso, Lord, ang bawat isa sa amin, Lord God. Iba-iba bang kami ng takbo ng buhay, pero tinipon niyo kami dito, Lord. And I know, and we thankful, Lord God, na nakita namin kayo. And we thankful, Lord God, na nakita namin ang tunay na daan, O Lord. And we thankful, Lord God, na kayo ang the bread of life sa aming buhay, Lord God. Lord, tinataas namin, Lord God, sa inyo lahat-lahat ng aming buhay. Sa aming career, sa aming family, sa aming buhay, sa aming health, O Lord. Sa iyo lamang, Lord God, ang binabalik namin lahat ng papuri, papasalamat, Lord. And muli po, Lord God, we thank you, we give you thanks, we give you all the glory and praise.